lang natin. Ayun, meron na namang nabuhay na patay. Oo, may nabuhay na namang patay. Oo, si Tililing nabuhay na naman, mga bossing. Ito. Oo, meron siyang sinasabi tungkol dito kay Magalong na si Magalong daw ay protector ng mga Duterte. Gago rin. Ano naging protector ng mga Duterte ito? Duterte, ano to? Duterte fan ito dahil nga alam niya, nakita niya, naramdaman niya, maganda ginawa ni Duterte. Noong panahon ng siya ay nanunungkulan, dahil nung panahon na siya ay nanunungkulan, I think yung kalahati noon naging mayor na to si Magalong eh. So ito si Tililing, may sinasabi na naman. Ito si Tililing, putragisto. Ito dapat to hindi ginugutom. Siguro wala na makakain to dahil wala malaki daw ginastos ito sa Caloocan, natalo na naman. Bago ka magyabang nga, Trillanes, siguraduhin mong ipapanalo mo muna yung mayor na lang, natalo ka pa. Tapos nakikialam ka na naman sa politika, hayop ka. Ang dami mo ng mga fake news ha, dinadagdagan mo na naman. Pakinggan natin tong balitan to. Matapos pangalanan kahapon ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Bongbong Marcos, agad na ring sisimulan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. The Commission will begin its work immediately. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. Kailan? Ito naman si Claire, parang baliw na naman kasi. Magbigay kayong timeline yung bukas sa Makalawa. Hindi yung agaran. Kailan yung agaran? Baka sa 2028 pa yan. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Loob ng ilang buwan. Utangin ng babae na ito. Nakabobo. Target natin, magsimula to ngayong linggo. So, September 14 ngayon. So, September 17, magsimula yan. Tapos gusto natin matapos yan before Christmas. Kung pwede mas maaga, October matapos na yan, makulong na mga putang ina niyan. Ganun, hindi yung putya sa lalong madaling panahon tapos sa mga susunod, sa mga ilang buwan. Inang klaseng gobyerno ito, walang patutunguhan. Bukas daw ay posibleng mag-convene ang mga miyembro ng ICI. Suportado ng Bureau of Internal Revenue ang Independent Commission. Makikipagtulungan daw sila rito para habulin ang mga nagnanais na gamitin ang pera ng bayan para sa sariling kasakiman. Maging ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, tiwala ring mapapanagot ng komisyon ang mga nasa likod ng mga palpak na proyekto. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tatayong special advisor ng ICI. Special advisor, sabi ko nga sa inyo, pag ito naging advisor, hindi na to pwedeng tawagin dyan sa Kongreso. Bakit? Kasi nga, nag-iimbestiga na sila dito eh. So hindi na nito mapapangalanan yung mga mga involved dyan. At pag tinanong natin siya ngayon, Sir, sino po yung mga involved? Di na ako pwede magsalita. Bakit? Part na ako eh. Di ba nabibisit nga tayo dito kay Magalong nung nakaraan? Kasi puro interview, wala namang pinapangalanan. Tapos kung hindi pa nagsalita yung mga whistleblower sa Kongreso at sa Senado, hindi pa magsasalita. Ito, isang pangalan lang binigkas, si Saldico. Alam mo yun, parang medyo nalalamyaan na kasi tayo. Puro expose, puro parinig. Wala namang pinapangalanan. Tapos ngayon, kinuha pa siya ni Bongbong dun sa commission. Hindi na lalo siya pwedeng magsasalita ngayon. Hindi na siya lalo pwedeng magbigay ng mga pangalan kasi magiging bias na siya. Hindi na rin siya pwedeng ipatawag dyan sa Kongreso. Bakit? Kasi nga, investigador na siya. Ma-preempt yung kanilang investigation, di ba? Ma-jeopardize yung kanilang so lahat to parang feeling ko parang palabas lang to eh. Yung mga hindi palabas si Magalong feeling ko kinuha talaga nila si Magalong diyan sa grupo na yan para hindi na magsalita. Para hindi na siya makapagsalita, matikom yung bibig niya sa kanyang mga expose. Kaya nga sabi ko si Magalong, ba't nagpapabudol sa mga ito eh? Di ba? May sinasabi si Trillanes sa kanya. Pero hindi lahat kumbinsido. Si dating Senador Antonio Trillanes tahasang kinwestiyon ang papel ng alkalde. Anya, protektor at kaalyado ng mga Duterte si Magalong. Paano nangyari yun? Porket gusto lang niya yung mga Duterte, protektor at kaalyado na. Wala kang nagawa nung senador ka, nung magagawa mo. Hindi ka nanalong vice president dahil ayaw sa'yo ng tao. Kahit nga mayor sa Caloocan, ayaw sa'yo eh. Ibig sabihin, Trilling, walang tiwala sa'yo, Pilipino.
Ano pang iniiyak mo ngayon? Anong dinadrama-drama mo ngayon? At saka si Magalong, patas yan. Natatandaan mo? Di ba nung panahon ni Pinoy? Oh, siya ang inatasan para mag-imbestiga sa Mamasapano. Anong nangyari? Oh, dahil yung investigasyon niya, kapabagsakan si Pinoy at saka si Mar Rojas, sinabihan siya na iiwas mo. Kasi para maging PNP chief ka. Yan ang pangarap ng lahat ng mga pulis. Maging hepe. Oo. Siya na ang gagawing hepe. Siya na yung next in line eh. Doon sa report niya, kahit si Pinoy ang presidente nung panahon na yon at hindi na at pwedeng masira ang karir niya sa PNP dahil doon sa kanyang report. Anong ginawa ni Magalong? Tinapos niya yung report at ayon sa report, may pagkakasala si Mar Rojas, si Purisima at saka si Pinoy. Anong nangyari sa kanya? Katulad din ng nangyari kay General Torre. Early retirement. Si Torre makapal lang ang mukha niyan eh. Kaya hindi pa yan nagre-retire hanggang ngayon. Pero ganun din ang mangyayari niyan. Hindi naman pwedeng may PNP, may 4-star na tayo sa PNP tapos yung pinakamataas sa PNP which is PNP chief, 3-star general lang. Kapag gaguan yun. Kaya ang matigas lang ang mukha nito ni Torre, baka nagpapataas pa ng presyo. Baka, hindi ko sinabi nagpapataas. Kaya hindi pa nagre-retire. Ganyan din ang ginawa kay Magalong noon. Dapat siya magiging PNP chief. Anong ginawa sa kanya? Pinag-early retirement siya. Mabuti na lang, wala siyang pakialam sa karir. Basta ang importante, lumabas ang totoo. So, itong sinasabi ni Tililing, ikaw lang naman ang PMAer na walang dangal. Ikaw lang naman ang PMAer na outcast at ang moral compass mo ay sira, bulok. Kaya wag mong idadamay, wag mong igagaya sa'yo yung si Magalong dahil matinong PMAer yan. Walang joke ka naman Dagdag pa niya, malinaw ang pagkiling ni Magalong matapos suportahan si Senator Bongo noong eleksyon. Anong problema ron? Anong problema kung sumuporta siya kay Bongo? Sa magaling si Bongo, Trillanes, mas magaling sa sayo. Mantakin mo si Bongo, napakaraming malasakit center, ang daming natutulungan, hindi nga nagbabakasyon eh. Panay nga ang bakasyon nila tulpo sa ibang bansa kapag ka-recess ng Senado si Bongo, panay pa rin ang tulong sa kapwa Pilipino eh. Wag mo kasing pag-initan, kaya ka natatalo, kakatambay mo sa mga Duterte. Kakapigil mo sa mga Duterte, ayan, nababaliw ka na. Walang irrelevant ka na, Tililing. Wala ka ng bilang. Kahit barangay tanod. Hindi ka mananalo. Kahit lupon sa barangay nyo, hindi ka kunin eh. Hindi ka mahal ng Pilipino. Sabi ko nga sa'yo, illegal mo yung pananampal ng hindi ka makukulong. Baka ikaw ang gustong sampalin ng mga Pilipino eh. Noong isang linggo lang binanatan ni Trillanes si Magalong online dahil sa hindi raw pagpapangalan sa mga nasa likod ng palpak na proyekto sa bayan. Totoo rin yun, hindi nga kasi pinapangalanan. Puros blind item. Minsan na nga na ito si Magalong, feeling ko siya na si Ray Pumaloy eh. Puro blind item. Kilala niyo si Ray Pumaloy? Buhay pa ba si Ray Pumaloy? Patay na yata yun, no? Binanggit na raw kasi sa kanya yan ng alkalde noong 2022. Kaya tanong niya, natatakot bang kumanta si Magalong o dahil kaalyado niya umano ang mga Duterte? Maging si House Infrastructure. Ito pa isa, sabi ko nga sa inyo eh. Putang ina, itong isang to, corrupt to. Tinanggal to ni Pangulong Duterte nung sa kabinete niya dahil kurakot. Yung kurakot ang nag-iimbestiga sa mga kurakot. San ka naman? Putang inang buhay ito. Tsura pa lang yan, di mo pagkakatiwalaan, parang kakainin lahat naman sana sa frigider eh. Di ba? Nakita mo parang parang mas pogi lang ng konti kay Kokey ito eh. Committee Co-Chair Representative Terry Ridon, nagbabala rin. Even against our committee, meron siya 3 mga sinabi na inuyurakan po yung integridad at reputasyon. Wala naman kayong dignidad, wala naman kayong reputasyon. Ano niyuyurakan yung dignidad? Wala kayo nun. Tinawag na kaming nagmamaang-maangan, tinawag niya kaming mga kriminal. Oy, grabe ah. Grabe ah. Hindi ba? Hindi ba totoo yun? Sige. Nasaktan ka? Kailangan mas shift through ng commission. Alin po doon, yung meron siyang mga pinangalanan
ng mga personalidad. Alin po doon yung meron siyang actual na mga proyekto, it might prejudice their investigation. Marunong ka pa. Ikaw na magpresidente. Pinili nga siya ng presidente na magagawa mo. Laya raw si Magalong na gawin ang kanyang gusto kabilang ang pagtukoy sa mga kongresistang umano'y kumukubra ng kickback. Pero ayon kay Ridon, He doesn't have to withdraw. Inhibit only on specific cases. Specific cases lang po na meron siyang previous statements that might show na or that might indicate some bias or prejudice. So pagka tungkol kay Saldico, hindi siya pwede. Kasi pinangalanan niya na si Saldico eh. Hanggang ngayon, hindi niyo pa nga pinapatawag si Saldico. Sabi nga ni Saldico, pagtatanggol daw niya yung sarili niya sa tamang oras. Kailan yung tamang oras? Pagpatay ka na? Alam mo, Saldico, mahirap pinagsasakit-sakitan. Baka magkatotoo yan. Sinasabi ng nanay ko yun pag ayaw kong pumasok ng Lunes. Ganyan ako pag Lunes, Monday and Friday sickness ako. Pag Biyernes, may sakit na ako niyan eh. Sinasabi ng nanay ko, pagka ikaw natuluyan ka lagi ka na lang may sakit ng Lunes tsaka Biyernes baka matuluyan ka, Saldico, kakapanggap mo. Mababa ba masyado dugo mo? Baka kulang pa yung mga kinulimbat nyo. Di umano. Wala ko sinabi pero giit ni Magalong, iiwan niya ang politika at magiging patas bilang investigador. I cannot be political about it because as an investigator talagang dapat you should set aside. Actually tiwala ako kay Magalong pagdating sa pag-iimbestiga. Sana lang siya pa rin yung Magalong nung Mamasapano. Hindi na siya yung bagong Magalong ngayon na baka mamaya mabilis din masway at mabilis din mabili Sana Magalong hindi ganon Biases. Kasi pag nahaluan yan, naging political yan, wala nang credibility. Samantala sa mga susunod na araw mismong si Pangulong Marcos na raw ang magpapangalan kung sino ang uupong chairperson ng magpapangalan ng chairperson. Kala ko naman papangalanan kung sino na yung kung sino na yung mga kawatan. Kasi nung tinanong siya tungkol sa pinsan niya, anong masasabi mo kung halimbawa yung pinsan mo yung pinsan mo ang lumabas na may kasalanan dito sa mga nangyayaring to sa bayan? Anong gagawin mo? Sabi niya, papabayaan natin siya magpaliwanag. Tangina. Pag pinsan mo, pwede magpaliwanag. Pagka yung iba, na kagad? Sentensya kagad? Walang hiya talaga naman, Oy, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili